Isa sa itinuturing na nagmahal at minahal ni Miss Jillian Ward sa industriya ng showbiz na matagal nang pinaghahanap ng batas dito sa Pilipinas ay abay biglang nagparamdam. So yun ang ating pag-uusapan. Handa na ba siyang sumuko sa mga otoridad matapos ang mga issue no na kanyang kinahangtungan? Yan ang ating pag-uusapan maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na mga ka-timeline, we need to pause the usual light-hearted bardagulan muna dahil it's a highly critical high-stake topic na kasalukuyang yayanig sa industriya ng telebisyon at batas. Ito ang seryosong pag-atake at malupit na paghihimay sa ulat mula sa pangmasa Philippine Star noong July 7, 2026 na may napapanahong pamagat Ken Chan. Nagparamdam habang nagtatago, susuko na ba sa kaso sa kanyang mga kaso? Kung medyo nawala kayo sa algorithm at seryosong balita, si Ken Chan ang isa sa pinakasikat at pinaka-versatile at dating premyadong aktor ng GMA Network ay kasalukuyang humaharap sa isang napakabigat na krisis sa kanyang buhay at karera. Matapos ang sunod-sunod na balita tungkol sa warrant of arrest na inilabas laban sa kanya dahil sa mga seryosong staffa at investment scam, ang aktor ay literal na naging mailap at hindi na nakikita sa publiko. Ngunit nitong mga nakaraang araw, nagbago ang biglaang pagpaparamdam ang aktor mula sa kanyang pinagtataguan. So narito na ang pinakaisa sa pinaka-komprehensibong balita at malalim at seryosong pag-uulat kung saan ay susuriin natin ang mga legal na implikasyon, ang bagsak ng kanyang karir at ang tanong ng buong bansa, susuko na nga ba si Ken Chan sa batas? Yun ang tanong. Ang konteksto ng pagtatago, bakit nga ba may warrant of arrest si Ken Chan? Bago natin busisain ang kanyang muling pagpaparamdam, kailangan muna nating ilatag ang seryosong legal background ng isyong ito. Ano nga ba yung talagang masasabi natin na naganap para lang po ma-remind kayo patungkol sa mga chikang ito. So dahil hindi to basta-basta showbiz chismis lang, si Ken Chan ay isa lamang sa kilala bilang aktor. Pumasok din siya sa mundo ng pagninegosyo or entrepreneurship kung saan nagtayo siya ng iba't ibang restaurant at food franchises gaya ng kapehan, manukan at pet-friendly lifestyle business. Ngunit ang pangarap na maging successful business mogul ay nauwi sa isang legal na trahedya. Lumabas ang mga ulat na ilang investors at kasosyo sa negosyo ang formal na nagsampa ng mga kasong syndicated staff at iba pang formal na panloloko laban sa kanya. Ang aligasyon, di umano'y milyong-milyong piso ang nakolekta mula sa mga biktima para sa mga ipinangakong negosyo na hindi naman natupad o hindi nagbigay ng tamang kita. Dahil sa bigat ng kaso na nasa ilalim ng batas ng Pilipinas ay tinuturing na non-bailable o walang piyansa kapag napatunayang syndicated. Nagpalabas ang korte ng formal na warrant of arrest laban sa aktor. So sa halip na harapin agad ng mga otoridad ang nagdesisyon si Ken Chan na maging low-key at literal na magtago. Ilang buwan siyang hindi nakita sa mga taping, nawala sa mga regular na program at naging paksa sa mga manhunt operation ng mga pulis. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng husay sa pag-arte ay naging katumbas ng isang kontrobersya na takas sa batas. So, yung biglaang pagpaparamdam niya, ano nga ba yung nilalaman ng kanyang mensahe? Ayon po sa ulat ng pangmasa, sa gitna ng kanyang pagtatago ay biglang nagparamdam ang aktor sa pamamagitan ng isang social media at mas piling ulat. Hindi ito personal na pagpapakita sa presinto kundi isang maingat na mensahe, isang at kalkuladong pahayag o mensahe na tila naglalayong ipaliwanag ang kanyang panig o kaya na may humingi ng kaunting unawa mula sa publiko at sa kanyang natitirang taga-suporta. Sa kanyang naging mensahe
mensahe, ipinahiwatig ni Ken na hindi niya intensyong takbuhan ang kanyang mga responsibilidad ng habang buhay. Sinabi niya na ang kanyang pagkawala ay hindi dahil sa pagiging guilty, kundi dahil sa matinding takot kasi para sa kanyang seguridad at ang pangangailangang ayusin ang legal na depensa kasama ang kanyang mga abogado. Parang sinasabi niya na ang nangyari sa kanyang negosyo ay isang malaking pagkalugi o business failure at hindi isang planadong panloloko o scam. Para sa mga mapanuring kritiko, ang ganitong klase ng pagpaparamdam ay isang klasikong PR strategy o paraan para subukan ang reaksyon ng publiko or parang tinatawag na testing the waters. Gusto niyang makita kung galit pa ba ang mga tao, kung may espasyo para sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa ilalim ng ating seryosong legal system, mga emosyonal na pahayag sa social media ay walang bigat kung hindi ka pisikal na harap sa hukuman para sagutin ang mga seryosong sakdal na nakahain laban sa'yo. So kung susuriin natin sa seryosong pagsusuri, tinatanong ng mga netizen kung susuko na ba siya o patuloy pa rin siyang tatakas at magtatago. Ang tanong na ibinagsak ng Philippine Star ay ang mismong tanong ng buong bansa. Susuko na ba siya or para sa kanyang mga kaso? Upang masagot ito ng seryosong atake, kailangan nating tignang mabuti ang dalawang positibong senaryo na kinaharap ng aktor ngayon. Sa unang senaryo, ang hudyat ng pagsuko on the path to legal surrender. Ang pagpaparamdam ni Ken Chan ay maaring unawain bilang unang hakbang patungo sa kanyang voluntaryong pagsuko. Bilang isang kilalang personalidad, napakahirap mamuhay sa dilim. Hindi ka pwedeng magtago habang buhay dahil ang mundo ngayon ay konektado na ng technology, closed circuit television at mga prying eyes sa bawat sulok ng bansa. And of course, yung kanyang tinatawag na cancel culture ng modernong henerasyon. Para sa ating henerasyon Gen Z core, napakalagang usapin ng accountability at integrity. Nung araw, kapag isang sikat na artista ang nasangkot sa kaso, madalas silang nadadaan sa drama, umiiyak sa TV, kalaunan ay nabibigyan ulit ng project dahil sa pagtawad ng masa. Ngunit sa modernong panahon, iba na kasi ang ihip ng hangin . Ang kaso kasi ni Ken Chan ay nagdulot ng matinding shockwave dahil siyang itinuturing na isang golden boy sa kanyang network, mahusay sa drama, walang kaaway at lagi may magandang image. Nang pumutok ang balita ng investment scam, ang pagkadismaya ng mga fanay ay umabot na sa sukdulan. Ang modernong publiko ay walang toleransya para sa mga taong nananamantala sa pananalapi ng iba, lalo na sa panahon ngayon na napakahirap kumita ng pera. Ang kanyang karera ay literal na gumuho sa isang kurap lang. Ang mga endorsement ay kinansela, ang mga nakabinbing proyekto ay pinalitan ng ibang aktor at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng natanggal sa listahan ng mga tinitingalang bituin. Kahit pa mapatunayan niyang wala siyang kasalanan, sa huli ang mantsa ng pagiging isang wanted na nagtatago sa batas ay permanenteng mananatili sa kanyang portfolio. It's a textbook example of how past an empire can crumble when accountability is ignored. So, yung mensahe para sa mga kabataan at ang katotohanan sa likod ng showbiz glamour. Ang seryosong trahedya ng buhay ni Ken Chan ay dapat magsilbing isang napakalaking babala para sa ating henerasyon na mahilig sa idea ng hustle culture at mabilisang yaman. Madalas nating makita sa Instagram, TikTok ang marangyang buhay ng mga artista, may sariling negosyo, mamahaling sasakyan at laging mukhang matagumpay. At nagiging dahilan ito para magmadali ang mga kabataan na mag-invest o pumasok sa mga business venture o pumasok sa mga lubos na bago maunawaan yung lubos na panganib. Pinapakita ng isyong ito na sa likod ng glitz at glamour ng showbiz, may mga madidilim na realidad ng utang, maling pamamahala sa pananalapi at ang maling ambisyon na mapalawak ang negosyo gamit ang kapital ng ibang tao nang walang sapat na proteksyon. Ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o kasikatan. Ang pagtakas sa batas ay hindi kailanman magiging solusyon sa isang problema na nagsimula sa maling desisyon ng pananalapi.
Kaya naman na paghatol, sa huli ang ulat na ito'y mula sa pangmasay, nag-iwan sa atin ng isang crucial na yugto ng paghihintay. So habang ang patuloy na nagmamasid ang otoridad at ang buong industriya, ang panawagan ng henerasyong ito ay malinaw. Hustisya para sa mga biktima at pananagutan para sa nagkasala. Walang sino man ang mas mataas sa batas, sikat ka man, artista o ordinaryong mamamayan. Ang oras ay unti-unting nauubos para kay Kenchan at ang kanyang susunod na hakbang, kung ito man ay formal na pagsuko, ang patuloy na pagtatago, ang tuluyang nagpapasya sa kanyang kapalaran at sa magiging hatol ng kasaysayan ng kanyang pangalan. So, kaya naman, susuko na ba siya? Kaya siya nagpaparamdam. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.